po yung ating ginamit mga farmer. Okay. Preba to farmer, yan o. Yan po yun. Yan. Ito yung leaf folder. Kasi pino-fold niya yung ayan o, yung dahon yan. May mga ano, tae. Systemic. Sana po ay gumana ang ating gamot. Uy, ayan mga farmers, ang magandang buhay. Napakasarap pagmasdan ng ating mga palay. Ayan o, bukirin. Alas 5:53. Ayan. I-spray tayo ng Prebaton mga farmer dahil mayroon ng mga leaf folder. Damay na rin natin yung stem borer na ano. Nag-release pa ata ng kalapati si Rambo si Allen pala. Dami ng mga magko-construction. Ayan mga farmer, di pa rin naglilihi. Waiting pa rin tayo sa ating palay kung kailan po maglilihi ano. First time natin tong tinanim ang ating ito, ayun ba yung kalapati ba yun? Hindi. First time natin tong tinanim na SL19. Pero maganda din daw pong umano ito at masarap ang bigas. Pero ganun pa man, tayo po ay siyempre nangangapa ng kaunti. So hindi pa po naglilihi. Nakalagay sa brochure niya 40 days ay maglalagay na naman po ng urea. Ngayon po ay ka 40 days na. Pero na-delay po yung kanyang paglilihi mga ka-farmer. Yun ang inaabangan natin bago tayo maglagay ng urea. Pag may naglihi na maglalagay na tayo ng urea. Pero ngayon wala pa po. Nag-dissect ako kahapon, wala pa rin. So antay naman tayo ng mga ilang araw pa siguro. Baka abutin tayo ng 50 days dito. Baba pa yung palay Ayan o. Tapos ang spray natin nga Prebaton dahil systemic po siya. Ngayon lang uli kami gagamit ng Prebaton mga farmer. Pero maganda naman yung maganda naman yung gamitin. Yun nga lang, matagal na, ano na siya sa merkado, matagal na. Kaya yung ibang mga magsasaka ay sinasabi nila hindi na daw gaanong nasanay na ba yung mga insekto. Pero kung hindi mo naman madalas gamitin ay gagana naman yan. Kaya lang dapat daw, ang sabi isang beses mo lang gagamitin sa isang taniman. Huwag mo nang ulitin. Palitan mo na naman ng ibang insecticide para hindi po nasasana yung mga insekto. Yun po yung tip ng mga professional. Ayan. Kinaganda dito hanggang 20 days may epekto po yung gamot. Tama-tama kasi kaunti pa lang kahapon doon sa may bandang Pilapil. Doon po ang isa sa mga nauunang ng insekto din yan, lalo na yung uod Meron na ako nakitang leaf folder. O yun. Ito matatamaan na yung leaf folder at stem borer para hindi na po iwasan natin yung uban. Yung lumalabas po puti na yung wala na solusyon yan pag lumabas na wala na. Pag lumabas po yung bulaklak niya ay puti na. Yun po ang ating iniiwasan. Ayan sunrise pa lang. Shout out kay Mark Anthony Salonga. Ayan brother, sana umani tayo ng maganda-ganda. Siyempre gusto nating higitan yung 141 dahil eto ngayon mas nakabantay tayo tag-init pa rin naman, sa pool pa rin naman po yung init, kaya expect natin na medyo maganda po yung ani. Hopefully, di ba? Ay panahon pa din naman yan, baka mamaya ay kung kailan tayo mag-aanit nakabulaklak na, nakalabas na yung bunga bigla naman bumira yung bagyo, baka may biglang dumating pong bagyo, patay tayo. Wala naman sasayang lahat ng pinaghirapan. Malalaman natin kung marami na pong insekto dahil mamaya yung mga ibon ay magpupuntahan na naman dito.
Pero ang kainaman dito nga dahil systemic, ano na po yan, kahit after ilang days, pagka may dumapong insekto, mamamatay sila dahil pag nakain po nila yung dahon. Nasa sistema na nung palay. Ayun, belly ata yun oo nga. Yan, sige, spray. Fish amino acid hindi ko na pinahalo dahil baka malito lang yung gamot ganda, solo lang po yung gamot natin. Although meron naman mga gamot na pwedeng paghaluin, pero mas maganda na po yung solo muna tayo. After 4 days siguro papa-spray tayo ng fish amino acid with 3G foliar na yun. Mayroon akong biniling 3G foliar. Ginamit natin sa 160 dati yun. Ang ganda ng palay mga farmer. 160 nakaano din 198 lang yata yun pero mahina talaga ang umani ang 160 tsaka inbreed yun inbreed. Tanungin natin si tatay kung ano ang kanyang assessment sa palay. Patay tayo, bumaba po ang tubig ng delta. Ayan sana naman taas-taasan nila pagka medyo bumaba. Nagreklamo si tatay, sabi niya bakit itong hybrid natin ngayon medyo maraming halo yata, hindi daw pantay-pantay ang sabi ko normal naman yan, marami pang nagsasabi talagang medyo certified yan medyo may mga mataas na nauna halo po yun, pero okay lang, sabi nga nila it won't affect, hindi naman makaka-apekto basta importante ayos yung pag-aalaga. Marami ng insekto, liparan na mga stem borer daw sabi ni tatay, yung nanunusok sa loob ng sa baba tapos nagiging uod. Sabi ko ano yan, ito yung ating ginamit, yan po yung ating ginamit mga farmer. Okay, Prevaton, systemic siya. Sa isang takal, actually magaling din sa mais yan, kaya lang nga yung iba ayaw na pong gamitin dahil sa bagay itong inbreed ni tatay ganun din hindi rin pantay-pantay. May clincher na naman si pilapil siguro to gamitin ni tatay, pero yan wala pa pong tayong sign ng paglilihi. Nasaan ba yung ating mga kalaban din? Marami na leaf folder ito mga farmer, yan yan po yun, yan. Ito yung leaf folder kasi pinofold niya yung ayan yung dahon yan, may mga tae uod. Pero yung mas mahirap pong kalaban yung stem borer na mangingitlog doon sa pinakapuno ng sisip-sipin na po yung katas ng ating tangkay ng palay. Patay na, yari siya. Paglabas po patay na yung kulay puti. Uy, ayan na mga ka-farmer, mukhang kulang ang gamot. Okay lang yan, tatakbo tayo. Medyo marami na daw po kasing uod, yun na nga yung sinasabi ko talagang mahirap talaga. Tama nga continuous ang inspection. Hindi naman po madaling umani ng malaki, di ba? Kailangan talaga ng, sabi nga ni Tatay Bolos bawal ang tamad. Bawal ang tamad dito, sabi niya. Natawa ako kasi sa fish amino acid pa lang 10 beses po sila nag-i-spray, di ba? So, ano pa yung mga pang-insekto, di ba? Na kaya talagang medyo matrabaho. Kagaya nito, ayan nag-spray tayo ng Prevaton at sabi ni Allen marami na daw po kasi kaya medyo tinututok niya ng kaunti. Okay lang yan para at least mas systemic naman yung gamit natin, kaya yan naman pag nakuha na ng halaman
ano na yan, kahit mag-spray yung kabila, lumipat sa'yo, hindi na po basta-basta, may protection na kumbaga. Gagana pa naman yan si Prevaton. Mahal siya, hindi siya gumana. Hindi siya gumana, loko siya. DuPont ang may gawa niyan. Ano naman po ang DuPont? Isa sa mga number 1, kumbaga hindi naman po number 1, kumbaga pinakamagaling na ano ng sa agriculture po company. Saba ano yan, kapantay niyan ang Bayer, di ba? Si Genta, ano ba mga brand? Marami din mga companies. Pero yung DuPont po isa sa mga ano, actually yung Pexalon nga na DuPont ang mahal eh. So, ayun, tingnan na lang natin mga farmer. Kulang ang ating gamot. Hindi tayo ng kahit isang maliit pa siguro. Bumabara-bara pa yung ano ni tatay. Patay tayo Meron naman tayong dalawang reserve na ano dyan, na tawag dito, sprayer. Meron pang isang ano, malakas nga daw sa konsumo yon, kaya nirereklamo ni Allen yung ating pero maganda yun nga lang talagang mapagod kasi maya nagre-refill ka. Kaya wala namang problema sa gamot kung, di ba, ang habol natin maging effective. Lolo ko yata yung ano, $6.30. Natin kung makakabili tayo kasi mukhang sayang naman yung panahon mga farmer. Ayun, wala po tayong tubig ngayon. Yung kabila ni tatay marami ding halo. Ayan may halo din siya. Mga palay na tumataas po. Normal. Tanong natin kay ka-farmer Wenz Larazo. Ano bang ano? Kasi long ping ang kanya nag-SL tayo Susunod ano tayo? Long ping 534 ang ano natin, itatanim natin sa Tagulan mga farmer para makilong ping nang tayo ulit. Ayan, nakabili na tayo mga ka-farmer. Isda at saan na yun? Ito. Maliit na yung binili ko kasi di naman na natin gagamitin pa sayang naman. Ayan Tapos yung clincher papalitan natin kaya Tatay Bong. Nagamit niya kasi yung kalahati niyang clincher na ano na pang herbicide ba. So ayun, tayo naman ay hindi ko alam kung kasi sabi sa akin ito ni Allen ano daw 8 tank load itong ano, sabi ko nga parang kulang kasi ang recommendation 10 tank load sa 1 hektarya. So dapat ito 12, 8 lang daw. Kaya kinumpute ko 500 ml isa sa 60 di 480 sa 8. Sabi ko kasya na yung 500, saktong sakto. Ngayon sabi ni tatay parang kukulangin, medyo tinututok daw kasi nila. So maganda nga yun talagang kailangan mapagana kasi mas masasayang yung ano natin, yung spray natin kung hindi din naman na aabot. Ayun, galing ako sa Pinang Road doon, nag-i-spray din sila, karamihan nagpapambuto, nagsasabog pa lang. Ayun kita niyo po yung parang brown na yan doon ano pa lang sila, nagtataniman pa lang. Yung iba yung nagsasabog ng pala, yung iba nag-i-spray ng pambuto. Tingnan natin baka abutin tayo ng 50 days bago maglihi.
adventure pa naman kami. Baka hindi ko ma-timingan, pero araw lang naman, 2 araw. Tingnan ko ulit mamaya. Medyo nagpadilaw na. So kailangan na to ng urea. Kailangan mga ilang araw mag-urea na tayo. Kaya lang nga, kung hindi pa po naka-timing yung ating yung paglilihi niya, hindi pa natin pwedeng ibigay. Hintayin na muna natin maglihi. Mukhang nagki-clincher na ata si tatay. Ito kasing Prebaton, matagal na to sa market mga farmer. Pero subok naman, gawa ng DuPont. Ba, alam ko DuPont ang may gawa nito 2025 expiration. Isang 16 liter 60 ml. Tabi ko na kaya itong panukat natin at sayang to tabi ko na yung panukat ko para meron tayong 60 ml na yan, puntahan na nga natin para ma-confirm at mapuntahan ko na rin yung dulo. Layo-layo ito nasa mga 200 meters siguro to. Ito marami ding singit. Tingnan nyo inbreed mga ka-farmer iba-iba din ang taas ng palay. Mas okay pa itong atin. Ito iba-iba taas. Itong atin okay pa. Narinda mo ng konti. Ayan. Maselan si tatay. Gusto niya malinis na malinis. Nagdidilaw-dilaw ano to. Wala tayong tubig. Magbaba ang irrigation. Ano pa lang, 7:30 in the morning. Okay naman, consistent naman tayo. Simula doon hanggang dito. Pare-parehas naman po ang kung lapit na nga maglihi. Dito makapal na yung ang ganda ng pagkasuhi nila. Napakapal ang sabog. Di ko alam sa drum seeder kung ilang buto ang nalalaglag kada ikot nung, kasi may butas yun pag umikot siya malalaglag. Hindi ko lang po alam kung ilang buto ang nalalaglag. So yun ang magiging parang pinakapuno. Kung let's sabihin mo 3 buto ang mabubuo doon sa isang puno na yon. Parang ganito ba? Yan yan. Isang puno. Ito naman yung sa atin. Ayan kaya po yan. Ngayon pag ginanyan nyo yan, yung pinaka taas at yun ibig sabihin yung pinaka matandang suhi. Titingnan mo ngayon yan kung mamaya chichikin natin, dadaisik ko to. Tingnan natin kung may na tinatawag nilang primordia. Pag mayroong parang bulak sa loob, ibig sabihin po naglilihi na yung palay. Hirap tumawid ng pilapil Tatay Peli tabas-tabas na ng pilapil niya.
Kapos! Hirap tumawid ng ano. Kaya pala iba nagpapaa. Problema, may langgam. Okay naman pala tayo dito. Parehas pa rin. Consistent. Kinapos tay? Kinapos po? Kapos? Oo. Kakasya. Mas malinis naman. Malinis pa rin tayo. No. Malinis naman po ah. Yung kaunti lang naman ano. yung ano doon. Mga 3 tinitak pa ano lang. Dito yung pinakadulo. Ano to? Tawag dito. Ito yung pinakadulo. Ano to? Creek. Creek. Oh, tubig din yan. Diba? Oh. Yung dulong yan. Tubig din. Dito naman sa kabila yung anong yan. Paani na pala sila. Kasya naman pala eh. Ay, napagkasya naman daw po at okay naman yung bahay oh. Ang ganda pala rito. Kitang kita. Yan po yung bundok ng Arayat mga ka-farmer. Nasaan ba yung kay Kabeli rito? Ayun si Kabeli. Nasaan ba? Ayun yung kanya. Ayun po yung sa kanya. Ganong ano malayo na rin pala to ah. Nasunog lang pala nung isang araw itong bundok na yan. Yun o, yung mangga o. Dali na naman. Systemic. Sana po ay gumana ang ating gamot. Dahil sinearch ko naman yan at yan ang isa sa mga mabisang gamot po laban sa stem borer at uod, caseworm, leaf folder, damay niya na rin po yan. Tapos kung magpapaspray tayo sa susunod uli, ang gagamitin na naman natin ay lanate. Yan, babanatan natin ng lanate. May mga kalapating lumilipad, hindi sa atin yan. Ayan. 40 days ngayon, baka 45 days siguro ito mga ka-farmer maglilihi. So bigyan pa natin ng 5 araw. Pero ano na yan, nakaano na tayo, nakaabang na tayo dyan. Yan na, another successful day ng pag-spray po ng ating, mahirap talaga kagaya nito. Pag na-fake kayo dyan mga ka-farmer, hanggang dito lang yung pilapil. Ayan o, yan, na-fake ka. Yan po yung, pero may nakita akong video, nakashare sa Facebook, makina na rin ang gumagawa ng pilapil. Galing, pantay na pantay, dadaanan po dyan, tapos
Nakakwadrado pa. Oo, di ba? High tech na talaga ngayon. Galing. Ayan, si Tatay Bong ay busy din po sa kabilang palayan. After 4 days pa naman magpapa-spray tayo ng fish amino na may 3G foliar. Hinintay ko lang yung 3G foliar na dumating kasi yun insect repellent pa yun. Idadagdag natin yun doon sa ating fish amino acid na ginawa. Meron naman palang kalahating litrong cleanser tayo. Ayan, nakabili na ako. Kaya lang, mahal yun. Medyo kapresyo din pala ng Frontier. So ayan mga farmer, yan nagtatapos ang ating update sa palay. Nag-spray tayo ng Prebaton at mainit na talaga. So dapat talaga bagay dalawa naman po, pwede naman pong pahapon naman or pwede naman na 5 o'clock to 8 spray. So yan, maraming salamat at magandang buhay. Tapos na naman tayo.